Tapos ngayon, deny. Deny to death. Vice President. But then, it has her conformity. Therefore, Sabi ni Ma'am Annabel Ye, dito sa Taiwan, 2 weeks nasa news si Sarah. Oo, buong mundo po. Totoo, mga kababayan, buong mundo. Sabi nila, naku, ano ba to? Yung Vice Presidente ng Pilipinas, hindi na yata alam kung ano yung sinasabi niya, no? tama, gusto niya yung sinasabi ng lawyer niya. Ganun po ang implication nun. She signed the letter. Yes. Okay po. Let's hear it from the sir in black. Yes, ma'am. Ano sabi nito? Sandali nga. Pag sure diha, mamalimos. Nako, hindi natin maraming magmamahal sa mga Duterte. Dami. Ang dami nyo palang nagmamahal. Nakailang beses na yung mama na nagsabi, magsipunta daw kayo. No? Doon sa EDSA. Hindi kayo pumunta. Ano yun? Nasaan yung pagmamahal nyo sa dating Pangulong Duterte? Wala eh. Yan na lang ang sagutin nyo. Ano, Joel Bongga, maraming salamat. O, new subscriber natin. Makakasama natin si Joel Bongga sa araw-araw dito sa ating talakayan. O, yun nga sagutin mo, tamte. Maraming magmamahal sa Duterte. Eh bakit wala kayo doon sa EDSA? Ba't hindi kayo nagsipuntahan? Ano nangyari doon sa pagmamahal ninyo? Doon nyo na nga lang makikita o maipapakita yung pagmamahal ninyo. Iniimbita na kayo, hindi pa kayo pumunta. O paano mo masasabing maraming magmamahal? O baka madami na lang nanonood. Kasi nga, kung ano-ano yung mga lumalabas sa bibig nila. Di ba? Madami manonood kasi ang Vice Presidente nagbanta sa 3 buhay. O, di ba? Kaya nga, iboto na lang daw po. Iboto ng straight. Yung mga DDS na magse-senator. Namamalimos na lang ng boto. By any definition, this is not an affidavit under oath, that was required. Yes. Sabi ko na nga sa inyo, the letter is signed by the law office and with conformity of the Vice President. It is not the... Kinonfirm niya lang yung mga sinabi ng lawyer. Umokay lang siya doon sa mga sinabi ng lawyer. Pero hindi mismo siya, mga kababayan. Kasi tingin ko hindi talaga kayang ipaliwanag. Bilang isang abogada, hindi na bilang isang Vice Presidente. Bilang isang abogada, tingin ko hindi nakikita ng ating Vice Presidente na kaya niyang ilusot ito. Kaya kailangan nung mga lawyer o kailangan yung mga lawyer ang magpaliwanag at sumubok, no, na ilusot. Tayo po mga simpleng tao lang, simpleng mamamayan, hindi po lawyer. Hindi po mambabatas. Pero naiintindihan po natin na maliwanag pa, na mas maliwanag pa sa sikat ng araw, mga kababayan, na pagbabanta po talaga ang sinabi ng Pangulo, ng Vice Presidente. sworn statement that we are looking for or the counter affidavit that we are looking for. All right. Sir, yes po. Direk, paano si Sarah makintay na lang kung anong resulta niya ng investigasyon? Yes, yun nga, sabi ko nga sa inyo, with all the evidence we have in hand, plus the interviews, plus the cooperation of other people, Yun, yung mga vlogger nila, na mga pinatawag nila. plus this one, pag-uusap-usapan namin yan nung aking mga magigiting na abogado, matatalinong abogado ng NBI, at siguro by early January, we will submit our recommendation, our report to the Department of Justice. Sabi ng Department of Justice, dapat nga harapin mo, Inday Sara Duterte, yung NBI, hindi naman. Baka may sagot po ang DOJ agad dyan, mga bossing. Di ba, Janelle? At Paz Reyes, paano magpupunta sila sa rally? Kuno, konti lang naman mga tao doon, sabi ni Paz Reyes. Sabi ni Ads,
Raida, Ads Raida Araji, no? Patawa ka ata. Visayas, Mindanao, solid DDS. Uy, huwag kang nagsasalita in behalf of other people. Merong mga taga-Bisaya dyan, merong mga taga-Mindanao dyan. Tingnan mo, magko-comment yung mga taga-Visayas, taga-Mindanao. Sasabihin, hindi kami maka-Duterte. Sabi nito, si Iking TV na naman. Ano ka? Abogado ka ba? Wala tayong pakialamanan. Ano? Basta na ipapaliwanag ko na maliwanag pa sa sikat ng araw na yung sinabi ng Vice Presidente, pagbabanta sa 3 buhay ng tao yun. BO-BO na lang ang magsasabing hindi pagbabanta sa buhay ng tao yun. Prosecutor's Office. Oh. Ganun po. Yes, ma'am in white. Sir, ano yung impact nitong pinadala ng lawyer compared Ayan, supalpal kayo, From Jensan City, Idol, sabi ni Papa Pauls TV, sabi ni Rolly Pautan, Bisaya ako, hindi ako maka-Duterte. Kayo, dinadamay nyo lahat ng mga taga-Bisayas, no? Taga-Mindanao. Sabi ni Pido Dido, Mindanawan kami, solid PBBM. Diba? Itong mga taon to, yung mga DDS, Luzon, Visayas, Mindanao, solid DDS. Ayan, nagsalita tuloy yung mga taga-Bisaya. Di ba? Ay, pahiya. if magsasubmit siya ng counter affidavit? Mas maganda sana kung counter affidavit because counter affidavit ay siya ang affiant, siya ang nagsasalita. No? Whereas ito, ang nagsasalita dito ay ang kanyang mga lawyer, nag-conform lamang siya dun sa Senado. Tama yun. Ito sinasabi ni Angela Hero, no, mga kababayan. Tubi to si Tubi. Papasyal kami niyan no. Tubi, gagawin na ba natin yung pinaplano natin gawin? Sabi ni Tubi, Angela Hero, paano Lods pupunta si Fiona sa NBI kung wala naman talagang nagbabanta sa kanya? Kasi maitatanong din ho yun mga bossing. No? Ano ba yung pinagsasasabi mo na nagbabanta sa iyo? Ano ba yung pagbabanta? Tapos gagawa-gawa na naman po ng istorya ang ating Vice Presidente. Ganito kasi, ganyan. Lalalim na naman po. Lalo pong madidiin. Siguro, yung sinabi niyang yan, imaginary friend niya yung nagsabi. Mahirap nga naman mahuli ng NBI. Di ba? Tuloy. Sabi ng mga lawyer. Okay. Sir in gray. Yes po. Sir, ano yung magiging ano yan? Tulad mo sa impact, sir. Magiging mas madali ba para sa NBI dahil yun yung pinadala niya ako dahil magiging mahirap dahil yung Alam nyo, mas mapapadali ang trabaho kung si ma'am ay nag-appear sa amin, nasagot yung aming mga... Siguro ho, tapos na nga yan, mga kababayan. Di ba? Siguro ho, tapos na yan, mga bossing, kung sakali na umapir ang ating Vice Presidente. Tapos na, nasagot na yan. Di ba? Wala ho Hindi ho pumupunta, hindi sumasagot. Mga bossing, miski po sa Kongreso, paligoy-ligoy yung mga sagot nila. Sabi namamalimos pala ha, ewan ko, hindi kami nakakaintindi ng mga ganyang salita dito, no? Sabi ni Merly Almerol, Tagum Davao Norte is for BBM. Sabi ni Rico Palomar, solid BBM ako from Visayas. Kayo kasi ang hilig niyong mga angkin. Sabi ni Junail Sultan, Mindanao ako, solid BBM. Si Peter, paano ko po babasahin yan? Peter, tweets, Cebu, Bohol kami, pero ayaw namin sa mga Duterte. Huwag na kasi kayo yung mga DDS, huwag niyong aangkinin yung ibang karapatan ng ibang tao. Di ba? J. Timblique, shoutout sa iyo. Katanungan para sa kanya, mas mabilis ang trabaho. Kaya nga sabi ko sa inyo, with this letter, with the clippings on hand, with the interviews we had, i-collate namin yan lahat at nakita nyo, almost 2 weeks or 3 weeks kaming mag-uusap-usap para makaformulate ng isang report recommendation na At mabilisan na yan. Baka naman, Director, baka naman naunahan na ang ating presidente. Dahil sa 3 linggo na yan na hinihintay nyo. No?
Medyo konting tigas. 'Di ba? Gusto niyo ipatupad yung batas eh. Konting tigas. parehas sa lahat ng involved dito sa insidenteng ito. Sir John Consulta, you have a question, sir? Per John appears here, sir, sa hearing sa araw po ito. Does it mean, sir, na parang Ano yung question? yung karapatan ng malamig? Correct po. Remember na ilang aspect ang iniimbestigahan sana namin. But then, parang she refused na to cooperate. Wala, hindi talaga makikipag-cooperate. Baka confidential threat na naman yung palusot ni Inday. Kaya di pwedeng i-reveal yung identity ng nagbanta sa kanya. Nako, malamang sa alamang ho. Lumabas siya. Nandiyan na po si Justin. Number 732, wash out daw po. Aba, konti na lang, aabot na ng 1,000 yung like, ha? Pindutin nyo na po yan. With us, hindi na namin maimbestigahan thoroughly katulad yung threat sa kanya. Gusto naming maraming kaming itanong sa kanya. Binabanggit niya lamang general accusation na 6 months ago ay natetreat na raw siya. Walang definite. Kaya po dapat bilisan natin, sir. Ano po, kailangan bigyan nyo ng konting yung diin, yung pag-iimbita sa kanila. Hindi po yung pag ganyan-ganyan. Pag napasahan po kayo ng letter, pag nasabing hindi kami a-attend, kasi walang advance question na ibinigay kayo, parang wala. Sige, magantay tayo ng 3 to 4 weeks. Konting diin, mga kababayan, para maipatupad nyo sa lahat yung batas. Hindi porkit, vice presidente to kailangan ganito, medyo malambot. Malambot to, mga boss, no? Paano naman yung mga kapwa natin, mga Pilipino? Pag sasabihin na naman, pag sa amin, sobrang tigas ninyo. Pero kapag sa vice presidente, malambot kayo. O paano naman, di ba? Kailangan pantay-pantay po, sir, no? Konting tigas lang. Yun lang naman ang namin sa inyo. Yun lang ang panawagan namin sa inyo. Okay? Sabi ni Kai Vlog, panalo na Sara, case close. Na-make news na naman. Na-make news na naman. Paano case close? Eto nga, hindi nagsisisipot si Vice Presidente at mukhang magpa-party na lang daw po sa December 11. Paano mga kababayan? Doon po sa 1,500 viewers with 772 likes, paabutin nyo ng 1,000. Magpapaalam na ako. Maraming salamat. God bless, no? Hintayin natin kung kailan magtatago si BP. Kung kailan sisipot pala si BP. Paalam po hanggang sa